So ngayon naman mga kamamay, alamin natin kung ano nga ba yung magiging totoong resulta kapag nag-no contact rule ka o lumayo ka sa isang lalaki. So mga kamamay, sa video na to, ipapaalam ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng napakaliit lang na idea about sa mga nangyayari, sa mga maaaring maramdaman at maging resulta ng paglayo nyo sa isang lalaki. Pero bago po natin to pag-usapan, simulan, isa lang palaging aking hinihiling, if ever na nakakatulong, yung mga love advice, yung mga videos na aking ginagawa, mga kamamay, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng kahit na ano, magpa-shoutout kayo, bumati kayo, or something na kung may gusto kayong ipatopic, ilagay nyo rin po, wala pong magiging problema. Kaya mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin ito masyadong patagalin pa. Simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung magiging resulta kapag lumayo o nag-no contact rule ka sa isang lalaki? So number 1, sobra pa sa labis ang magiging pag-iisip niya pagdating sa iyo. Oo mga kamamay, sabihin natin noon, habol kayo ng habol. Noon, talagang humihingi ka ng validation pagdating sa kanya. Hinahanap mo, hinahabol mo yung validation pagdating sa kanya. Pero ayaw niya itong ibigay sa'yo. Lalo siyang lumalayo, lalo siyang nagpapahabol, lalo mo siyang hindi maintindihan, lalo kayong nag-aaway, lalo kayong, alam mo yun, nagkakagulo. So anong dapat mong gawin kapag kaganyan ng toxic ang isang lalaki sa inyong relasyon? So bakit hindi niyo po subukan ang i-apply ang no contact rule? Mamay, effective kaya yan? Baka mamaya pag nag-no contact rule ako, lalong hindi bumalik. Eh ano kung hindi bumalik? At least, nawalan ka ng isang toxic na tao sa buhay mo. Okay? Eh paano naman kung ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo? Lubos siyang mag-iisip sa'yo. O labis kang sasagi sa utak niya. Ang resulta nito mga kamamay, hindi siya patutulugin. Lagi kanyang iisipin. Kaya napakahalaga mga kamamay na mag-no contact rule ka sa kanya para magtaka, magtanong, mag-isip kung babalik ka pa ba o kung ano ba ang dahilan, bakit ka lumayo, bakit ka nag-no contact rule. Hanggang sa maisip niya na siya yung problema sa inyong relasyon kung bakit ka lumayo at hindi na nagparamdam. Sigurado ako, labis pa sa sobra ang magiging pag-iisip niya sa'yo once na lumayo ka sa kanya. Kaya mga kamamay ha, no contact rule is the key. So next, labis din ang magiging pagbabalik ng attraction mo pagdating sa kanya. Sabihin natin na bigla ka nang nawala. Sabihin natin napuno ka na. Sabihin natin na napanood mo yung video na to kung kaya't ngayon din. Dahil sabi mo nga, paulit-ulit na lang ang nangyayaring ganyan. Halos hindi ka na pinapansin, hindi ka na napapahalagahan. Madalang nang umuwi ng bahay, kung sino-sino na ang kinakasama, kung ano-ano nang nababalitaan ng chismis na kung sino-sino ang, alam mo yung kasamang mga babae. So, ini-apply mo na nga ang no contact rule sa kanya. Ikaw na yung kusang lumayo, ikaw na yung kusang umalis ng bahay, pumunta ka muna ng probinsya sa mga magulang mo. So, anong mangyayari kapag kaganyan? Ibig sabihin, pagka lumayo ka sa kanya, doon niya marirealize ang isang ikaw. Tataas na naman ngayon ang attraction mo para sa kanya. Okay, bakit? Eh, syempre, kailangan mo rin mga kamamay na mag-self-improve habang wala kang connection sa kanya, habang malayo ka sa kanya, habang magkahiwalay kayo. Syempre, wag naman puro lalaki pa rin ang iisipin ninyo. Kaya nga kayo ay lumayo para sa sarili ninyo, hindi para sa kanya. Iniisip niyo yung sarili ninyo para kayo ay makahinga, para kayo ay makapag-relax, para mapahinga ang isip ninyo sa kakaisip. Okay, sabi ko nga, pag nag-no contact rule kayo, dapat wala na kayong updates. Wala na muna kayong obligasyon pagdating sa kanya, kaya nga hahayaan nyo muna siya eh. Hahayaan nyo na siya yung mag-isip, siya yung magtaka, siya yung magtanong kung bakit naging ganyan ka ngayon. So ngayon, anong gagawin mo kapag ka nag-no contact rule ka? Siyempre, mag-aayos ka, magpapaganda ka. Para sa ganun, pag hinanap ka niya, nagkaroon siya ng update sa iyo, magulat na lang siya. At sa pagkagulat niyang yon, doon unti-unting madidevelop muli ang attraction niya pagdating sa iyo. Sapagkat ikaw ang asawa niya. Sapagkat may nagustuhan siya sa iyo noon kung bakit kanya pinakasalan, kung bakit kanya niligawan. Kaya mga kamamay ha, huwag kayong mai-stack up sa pagka-losyang, sa pagka-stress, sa pagka-depress, kung bakit nagkahiwalay kayo ngayon. So ginawa mo ang contact rule para sa iyong sarili. At sa ganyang pagkakataon mga kamamay, huwag niyong kakalimutang i-improve ang sarili ninyo.
Para sa ganon, sa paglayo po ninyo, magiging resulta sa isang lalaki is muling tataas ang atraksyon niya para sa iyo. Okay? So next, dito rin marirealize niya lahat ng pagkakamali at pagkukulang niya sa iyo. O mga kamamay, darating talaga yung point na mapapaisip ang isang lalaki. Darating ang point na magsisisi yan. Darating ang point na makikita niya lahat ng kanyang pagkakamali na ginawa sa iyo. Bilang isang lalaki, saka lang nila nare-realize na papag-isip na pagtatanto ang mga bagay-bagay kapag huli na ito. Then sabi nga nila, nasa huli yung pagsisisi, di ba? So muli niyang makikita yung halaga mo kapag wala ka na. At doon din niya makikita ang lahat ng pagkakamaling ginawa niya sa iyo. Yung kanyang pambababae, yung kanyang pagtataksil at pagluloko. May isip niya na dapat pala hindi niya na yun ginawa sa iyo. Kaya ngayon, nag-iisa siya. Yung kanyang kabit, ayan, nagkakagulo na rin sila. Hindi na magkaintindihan kasi hindi siya makapokus sa kabit niya kasi nga ikaw yung iniisip. Dahil mas may value ka. Ikaw yung wife material. Yun naman kasi mga kabit-kabit na ganyan. Isa lang ang habol ng mga lalaki dyan, kundi ganun. Ganun lang. Wala nang iba. Ganda lang o sabihin nating landi lang ang meron sila pero yung sabihin nating pagiging wife material, wala sila. Okay? Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, iangat nyo ang inyong beauty, akitin nyo paminsan-minsan ang mga lalaki para hindi nila hanapin sa iba. Kung sakali mang may mang-akit sa kanilang iba, hindi nila yun patulan. Kasi ikaw yung gumagawa nun para sa kanya. Ang hirap kasi minsan sa inyo mga kamamay, kayo na nga yung asawa, kayo na nga yung jowa, ay simpleng pang-aakit, hindi nyo pa magawa. Kaya please mga kamamay, sa paglayo po ninyo, dyan makikita ng isang lalaki ang lahat ng kanyang pagkakamaling ginawa sa iyo. So next, dito na rin magsisimula yung pagbagsak o pagbaba ng napakataas niyang pride pagdating sa iyo. Yes mga kamamay, kapag dumating yung punto na tipong mag-isa na lang siya, yung kabit niya, iniwanan na niya. Bakit? Kasi nga, hindi siya makafocus. Nag-aaway na sila. Tapos siya ngayon, iniisip kung paano ka susuyuin, paano ka kukontakin, nag-no contact rule ka na, inalis mo na yung mga contacts ninyo. Siyempre, titingnan niyang unang-una is messenger para i-message ka. Huwag niyong ibablock mga kamamay. Hayaan niyo silang mag-message, sabihin natin nagsisisi na. Pinagsisisihan niya na lahat ng mga bagay na ginawa niya sa inyo. Yung kanyang pagtataksil, yung kanyang paglayo, yung kanyang pang-aaway, yung kanyang paninigaw sa inyo, kahit wala naman kayong kasalanan, pinagsisisihan niya na yun lahat. So ngayon, magbe-message yan sa inyo. Siyempre, huwag niyo munang re-replyan kaagad. Baka mamaya, pag nabasa niyo yung message niya, dali-dali kayo, naghuhugas kayo ng pinggan, basang-basa pa yung kamay ninyo, kukunin niyo kagad sa cellphone ninyo, huwag ganun. Huwag kayo magpapakita ng kasabikan, karupukan, kamartiran pagdating sa kanya. Hanggat maaari mga kamamay, i-delay po ninyo. I-delay po ninyo ang bawat reply. Kung hanggat maaari mga kamamay, huwag nyo munang isin Hayaan nyo muna siyang tumindi ng tumindi o hayaan nyo muna ang pagtindi ng kanyang pag-iisip sa iyo. Yun kayo pong iisipin niya na, bakit hindi kaya ito nagre-reply? Kahit hindi ako isin. Ganoon na ba ako kabahaba pagdating sa kanya? Ganoon na ba talaga akong walang kahalaga pagdating sa kanya? Hayaan nating magsisi. Pagdusahan ng isang lalaki yung kanyang mga pagkakamaling ginawa sa inyo. Mga kamamay, hindi madali ang ang magtiis. Hindi madali mga kamamay ang itrato ng hindi tama. Kung kaya't ito na yung pagkakataon ninyo mga kamamay, hawak nyo na at control ang inyong relasyon, ang sitwasyon. Kung kaya't nasa inyo na ang mga bagay na dapat nyong gawin. Kung papaano mapagtatanda ang isang lalaki. Pero sa isang banda mga kamamay, dyan na po mga kamamay talagang ibababa ng isang lalaki ang kanyang pride sa inyo. Sapagkat wala na siyang choice Mag-isa na lang siya. Kahit yung babaeng pinakamamahal siya is iniwanan na siya. Nag-no contact rule na sa kanya, lumayo na sa kanya. Kung kaya't sa iyo pa rin yan babalik. Ikaw kasi yung babaeng nakakaintindi sa kanya. Ikaw kasi yung babae na nandyan para sa kanya. Yun nga lang talaga, nagbabago ang lahat. Lumalayo at nawawala kapag sumusobra na ang isang lalaki. Alright? So maliwanag tayo dyan. Bababa ang pride niyan mga kamamay sa inyo kapag lumayo kayo. So next. At eto na nga mga kamamay, yung pinaka-last. Dito, magbabago siya para sa inyo. Ito yung hiling natin, di ba mga kamamay? So pag na-realize niya ang lahat-lahat, okay? So nagkamali siya, hindi niya kaya ang mawala ka sa buhay niya dahil sa paglayo mo, dahil sa kakayahan mong magtiis sa nararamdaman mo. Kasi nga alam mong mali na, dito na mag-i-start na magbago ang isang lalaki. Sapagkat naramdaman niya nalaman na niya ang consequence
kapag ka hindi siya nagbago. Kapag ka pinagpatuloy niya yung kanyang mga ginagawang kalokohan, kabulastugan, may iwanan siyang mag-isa. At dito na nga mga kamamay, mag-i-start na magbago ang isang lalaki for the best. Okay? For better. Kaya mga kamamay, ang no contact rule ay hindi po ito basta ginawa para lamang saktan ang lalaki. Ito po ay ginawa para ibigay natin ng respeto sa ating sarili at syempre ma-realize ng isang lalaki kung gaano tayo kahalaga at muli itong bumalik kung talagang mahal tayo at kung hindi naman to effective sa inyo at lumayo ang isang lalaki, tanggapin niyo po yung katotohanan na hindi po talaga kayo totoong minahal ng isang lalaki. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na po pwede niyong malaman at maging resulta kung kayo ay magno-no contact rule sa isang lalaki. So for more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.